Kung lumaki ka sa probinsya, alam mo yung pakiramdam na kapag biglang tumahimik ang paligid, kapag wala nang marinig kundi hangin at kuliglig, sa ganong katahimikan para may gumagalaw sa dilim. At kahit hindi mo makita, ramdam mong may nakatingin sa'yo. Nangyari ito nung nagpakasyon kami sa Ilocos. 5 araw lang dapat kami roon. Pero sa 5 araw na yon, may takot na hindi nawala sa isipan ko. Tahimik ang bahay nila lolo at lola. Lumang bahay na kahoy na papaligiran ng bukid. Sa umaga, presko. Pero paghapon na, mabigat ang hangin, mainit. Parang may mali kahit hindi mo alam kung ano nangyayari. Isang umaga, mahina ang tubig sa gripo. Sabi ni lola, sa balon na lang daw kami kumuha. Sumama ako kay lolo. Ang daan papunta sa balon ay makitid. Puro kawayan ng paligid. Puro puno. Kapag humangin, para may nagbubulungan. Tanghaling tapat yun. Pero sa ilalim ng kawayan, malamig. Parang dumidilim ang paligid. Habang naglalakad kami, may nakita ako nakatingin sa akin. Sa gilid ng mata ko, isang babae. Nakaputi. Lumulutang siya. Hindi sumasayad ang paa niya sa lupa. Malabo ang muka. Pero ramdam kong habang naglalakad kami ni lolo, nakatitig siya sa akin. Sinusundan niya ang bawat lakad namin. Hindi ako makapagsalita, kaya hinawakan ko si lolo. Pagdating sa balon, nag-igib ako agad. Habang hinihila ang timba, may naririnig akong boses. Bulong ng babae, galing sa loob ng balon. Tinanong ko si lolo, pero sabi niya na lang, bilisan mo kumuha ng tubig at tara na. Malapit ng maggabi. Pagdating ng gabi, maaga nilang sinasarado ang mga bintana. Nagwisik ng asin si lola sa bahay. Tinanong ko bakit. Sabi niya, dahil sa nangyari sa pugon, nung bata pa raw si lolo, may pugon sila sa bukid. Isang tori na lutuan ng tabako. Isang gabi, nagpunta si lolo doon. Gasera lang ang ilaw niya. Biglang tumahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Narinig siyang hinga sa sulok ng kubo. Pagtaas niya ng gasera, may nakita siya. Isang nilalang, maitim, mabalahibo, magulo ang buhok, mahahaba at matutulis na kuko. At ang mga mata, 2 pulang mata. Hindi ito gumagalaw, nakatitig lang. Si lolo, tumakbo agad pauwi. Kinagabihan, may naririnig silang kaluskos sa bubong at sa pugon. Malalakas, madadami. Hinayaan na lang nila ito. Kinaumagahan, pumunta si lolo sa lutuan ng mga tabako. Kita ang mga bakas ng kalmot. Habang kinikwento yon ni lola, giniginaw ako dahil sa takot. Tumingin siya sa bintana. May puno ng kapok sa labas. Nung nagsasarado siya ng mga bintana, sa taas ng puno, may anino, maitim, parang hugis tao. At doon niya nakita, may pulang matang nakatingin sa kanya. Nakatitig kay lola. Isinira ni lola ang bintana. Buong gabi, may mga yabag sa bubong. Kinabukasan, umuwi kami agad sa Manila. Hindi na tinapos ang bakasyon. Akala nila tapos na lahat, pero hindi.
Hanggang ngayon, kapag naaamoy ko ang usok ng tabako, para may bumabalik. Kapag may naririnig akong bulong sa dilim, hindi na ako lumilingon. Dahil alam ko na may mga bagay na kapag hindi mo nakikita, hindi ka nila bibitawan at minsan hindi sila nasa bukid, hindi sila nasa pugon. Nasa likod mo lang sila, naghihintay na tumingin ka.